masasayang bagay, but also in our suffering. Meron ka bang sakit? Meron ka bang pangangailangan? Meron ka bang relational problem? Mga kapatid, God is saying even those things God can use, no, to create Christ-likeness sa ating pong mga buhay. Kaya huwag po natin katakutan kung dumaan po tayo sa mga pagsubok, dahil yan ay kaparaanan ng Panginoon para tayo po ay hubugin ng naayon po sa Kanya kalooban. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. And our hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has given to us. So, ibinigay na po ng Panginoon ang Kanyang banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin. Na sa kabila po ng mga problema, kaya po natin magdiwang dahil ang Diyos po natin ay tapat at totoo sa Kanyang mga pangako at salita. Amen. Praise God. When we say unshaken, others see Christ in us, just like Paul and Silas who sang in prisons and inspired salvation. If we will recall, no, ang story po ni Pablo at ni Silas, sila po yung nag-share ng gospel. No, at sa kanilang pag-share po, sila po ay hinuli. At sa kanilang pagkahuli, mga kapatid, sila po ay ikunulong. No? At doon sa loob ng kulungan, syempre hindi naman po easy doon. Sino na po dito nakulong? So, wala namang ganyan. Okay. O, sino na lang po dito yung nakadalaw sa kulungan? Especially doon sa kulungan na meron tayo dito sa Pilipinas, tama? Na grabe talaga crowded. No? Buti pa yung kulungan crowded, no? Sana all. I mean, sana all na positive. Sana yung mga churches din natin is crowded din. No? So anyways, let's go back dun sa story. No? Pinahirapan sila ay nilagyan ng chains, no? Sila ay hindi pinapakain. Pero alam niyo ba, kahit matindi yung paghirap nila, kahit sila ay misunderstood, no? Sa kanilang mga pinaglalaban, sila po ay meron pa rin kagalakan sa Panginoon. Meron pa rin silang pag-asa. Meron kanilang pinoproclaim ay totoo. No? Yung mensahe na sinasabi nila sa tao ay makapangyarihan at makapagliligtas po sa lahat ng taong makaririnig nito. At alam niyo po ba sinasabi ng Biblia, Silas and Paul sing in the prison. No? Sino po dito kapag may pinagdadaanan na papaawit na lang? Amen. Amen, di ba? Iba po yung bagay na kapag, alam mo yun, may pinagdadaanan pa pero kaya mo pa rin umawit sa Panginoon. No? So ito po yung pinakita ni Paul and Silas, no? Na kahit na sila po ay mayroong mga pinagdadaanan, they still continue to believe the hope that they have in our Lord Jesus Christ. No? Na kahit na tunay na nakikita nila yung problema, nakikita nila yung pangangailangan, nakikita nila yung problema sa relationship, still they hope. Umaasa pa din sila sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, maging ganun din po tayo. No, hindi ko alam yung gravity, no, ng pinagdadaanan or pagdadaanan natin. Ngunit one thing is sure, God is with us. Kasama po natin ang Panginoon at meron po tayong pag-asa na nagmumula po sa Kanya. At itong pag-asa na ito ay hindi po tayo bibiguin. Amen? Hindi po ito scam. Sabi mo mga scams. Okay? Dahil ito po ay tunay po nating mapanghahawakan. Praise God. So, pangalawang punto. No? A person na meron pong pag-asa, yung kanyang buhay nakaangka sa pag-asang meron sa Panginoong Jesus, ay meron pong joyful expectation of God's promises. Sabi po dito, hope produce joy because the believers knows God always keep His word. So, bakit po tayo may kagalakan, mga kapatid? Dahil alam po natin na anuman pong sabihin sa salita ng Panginoon ay tunay po niyang gagawin. Tama? Kapag meron pong binitawang pangako ang Panginoon, anuman ang mangyari sa buhay mo, gagawin at gagawin ng Diyos ang kanyang mga salita. Gagawin at gagawin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Sabi ng Numbers chapter 23 verse 9, God is not human that He should lie, nor a human being that He should change His mind. Yung katabi po natin, pabago-bago isip niya. Even ako, pabago-bago isip ko. No? Dahil tayong mga tao lamang. But the Word of God secure us that si God is not a man that He should
No? So, ibig sabihin mga kapatid, sa Diyos na hindi nagsisinungaling, sa Diyos na hindi nagbabago ng isip, tayo po, ilagak natin ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Kanya. Amen? Palampakan po natin muli ang ating Panginoon. Our God is known in His character as an unchanging God. Ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, hindi nagbabago ngayon, at hindi magbabago bukas. He is unchanging God and also a promise keeper. Diyos na tumutupad sa lahat ng Kanyang mga pangako. So sa umagang ito mga kapatid, what is the promise of God in your life? Now, ano yung mga pangako ng Panginoon na pinangahawakan po natin? Know for certain that our God is unchanging God and He is a promise keeper God. Amen. Joyful expectation means we live with gladness and confidence. No, knowing that God has spoken will surely come to pass. No, ito po ay assurance po ng ating pananampalataya na ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya, ang sabi sa atin ng Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. No? Ang Diyos na nangako po sa iyo, ang Diyos na nangako sa akin, ay Diyos na tapat. No? At hindi po siya pabago-bago. Amen? The joy that comes from trusting God's faithfulness. No? Yung joy na ito ay nagbumula sa katapatan ng ating Panginoon, na hindi pa man po natin natatanggap yung katugunan ng Kanyang pangako, tayo po'y nananampalataya na ito po'y tunay na Kanyang tutuparin. No, ang ating mga pinansyal na pangangailangan, ang ating mga relational na pangangailangan, no, lahat po yan ay si Lord po ang bahala. No? So, praise God. Abraham believed God's promise even when it seems impossible. Kilala po natin si Abraham. Amen po ba? Amen. Siya ay nanampalataya sa Panginoon. Ang Diyos ay nangako sa kanya na bibigyan siya ng anak. Sa kabila ng mga limitation na meron siya physically at ang kanyang asawa. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng anak. At sa pamamagitan ng iyong anak, no, mabibless ang buong mundo. No, magiging kasindami ng buhangin sa dalampasigan, kasindami ng bituin sa kalangitan. Ganon ang pangako ng Panginoon. No? So si Abraham, he believed God's promise. No, kahit na nakikita niya na napaka-imposible dahil matanda na sila eh. Matanda na siya, matanda na yung asawa niya. No, hindi na able na makapag-bear pa ng anak. No? But still, he trusted God. He trusted God's promises na able si Lord na i-fulfill yung kanyang mga pangako. Sabi ng Romans 4:18-21, against all hope, mga kapatid, Abraham believed and so became the father of many nations. Kaparehas ng sinabi sa kanya ng Panginoon. So ano po, yung parang imposibleng bagay sa ating buhay, na parang yung pangakong sinabi ng Panginoon sa iyo at sa akin, ay parang napaka-imposible nang mangyari. No? Mga kapatid, be reminded that God is telling us this morning that God is able to fulfill what He has promised upon His people. No? Gagawin niya ng Lord, marami siyang kaparaanan. No? At ang kaparaanan po ng Panginoon ay hindi po natin masusukat. Magugulat na lamang po tayo one day. Gigising po tayo, magkakape po tayo. Kasama ko yung kape. No? Gigising po tayo and we will just realize we are living in the answered prayer. Amen. Napubuhay na pala ako dito sa answered prayer ko. No? Because God is true. No? And whatever He will promise, He will going to fulfill it sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin po yung ating Faith means trusting God's word even when it seems beyond human possibility. What are your situations that seems impossible, that snatch the joy in your life? No? Mga kapatid, Romans 12:12 says, rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in our prayer. Gawin lamang po natin ito at makita po natin that in God's
due time, no, gagawin ng Lord ang kanyang mga pangako. Meron pong isang farmer, no, na kung saan yung kanyang kalupaan ay natadrain na at puno na ng mga crack, no, dahil hindi po sila nakakaranas ng ulan, no. Pero siya ay patuloy na nananalangin sa Panginoon na, Lord, paulanin mo, no, dahil kung wala pong ulan, masisira po yung aking mga pananim, masisira po yung aking lupa, no, mamamatay po yung mga tinanim ko po doon. So habang siya ay nananalangin, no, imbis na mag-stop na siya after niya mag-pray, ang ginagawa po niya, pumupunta po siya sa kanyang kalupaan, no, sa kanyang taniman, at every morning po, inaano po niya, tawag dito, binubungkal niya yung kanyang taniman, no, at tinataniman niya po ng mga buto, no, at piniprepare niya po yung mga lupa na kahit na wala po siya nakikitang sign ng pag-ulan, no, still ginagawa pa rin ngayon, no. At nung tinanong po siya ng mga kasamahan niya, bakit mo ba tinatrabaho yung kalupaan mo, no, wala naman darating na ulan. Sabi niya, I believe God will send rain. Naniniwala siya na pauulanin ng Panginoon, at pag dumating yung ulan na yun, gusto niya na nakahanda yung kanyang kalupaan, no, kaya inihahanda na niya, wala pa man yung answer ni Lord. So sure enough, in due time, the rain came, umulan. And dahil dun sa ulan na yun, dahil pinipare niya yung kanyang kalupaan, no, na meron siyang joyful expectation, yung harvest na natanggap niya is in abundance, no. So nakinabang po siya dahil naniwala po siya na God is able to answer his prayer. So ano yung relation nito? Yung farmer, reflect how we should wait on God's promises. Na the farmers wait with joy, with faith, and preparation. So ganun po yung joyful expectation. Hindi po ibig sabihin na, oo, pastora, naniniwala ako, meron po akong joyful expectation sa Panginoon, and then after that, upo ka na lang at maghahantay. No? Hindi po ganon. Kundi ang joyful expectation means acting in faith. No? Kumikilos ka, gumagawa ka ng may pananampalataya, knowing God's word will not fail. Na hindi po magpifail ang salita ng Panginoon. Amen? Sabi po na Habakkuk chapter 2 verse 3, for the revelation awaits on appointed time. It speaks of the end and will not prove false. No? Meron pong proper, perfect time ang Panginoon sa bawat mga katugunan ng ating pong mga panalangin sa Kanya. Kaya, let us hold unswervingly to the hope that we profess, for He who promised is faithful. We can have joyful expectation sa mga pangako ng ating pong Panginoon. Amen. So, pangatlo po, perseverance in doing good. Meron po perseverance. Hope motivates believer to keep moving forward and serving even when results are delayed. No? Perseverance in doing good means, ito na po yung ibig sabihin ng perseverance in doing good. Tayo po ay nananatiling nabubuhay ng meron pong pagsunod sa ating pong Panginoon. No? Obedience to God means aligning. No? Ina-align po natin yung ating mga gawa, yung ating mga kaisipan sa choices ng salita at kalooban po ng ating Panginoon. Ang tunay na pagsunod ay nagpapakita po ng tunay na pag-ibig sa ating Diyos. Agree po ba? Kaya po sabi ng salita ng Panginoon in John 14:15, no? Ano po sabi doon? If you love me, you will keep my commandments. Hindi po sapat na sinasabi lamang po natin na mahal natin ang Diyos. Amen po ba?